Tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye sa Aklat ni Jonah. So nasa Jonah po tayo, our God of relentless grace. At ang mensahe po sa hapong ito ay isang aral tungkol sa dakilang kahabagan ng Diyos. Sa nakaraan nating pag-aaral, kung kayo po ay wala rito noon, nakita natin ang galit ni Jonah sa ipinakitang kahabagan ng Diyos sa Nineveh. Nabasa po natin yon sa verses 1 and 2 ng chapter 4. But it displeased Jonah exceedingly. Sa Hebrew, ang actual translation po noon ay, ang literal translation ay, it was exceedingly evil to Jonah. Tinuring niyang napakasama ang ginawang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. And he was angry. No? Yung salitang angry ay burning with anger. Galit na galit siya sa kahabagan ng Diyos sa Nineveh. No? Itinuring niyang kasamaan ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. Siya na pinatawad ng Diyos sa kanyang pagsuway. Niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng isang malaking isda at muling kinomisyon ng Diyos bilang isang propeta. So napakalaki ng pagpapatawad ng Diyos kay Jonah. Ngunit hindi niya makita at makuhang patawarin ang mga taga-Nineveh. So nakita natin na sa chapter 2 verse 6 na nasa dagat na siya at siya'y tumula, napaawit siya sa loob ng dagat. At the roots of the mountains I went down to the land whose bars closed upon me forever. Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God. So siya ay niligtas ng ating Panginoon. So verse 10, ang sabi doon, and the Lord spoke to the fish. Pakinausap ng Panginoon yung malaking isda. No? Sabi niya, okay na, pwede mo nang isuka yung propetang yan na pasaway. No? Isuka mo siya, ilabas mo na siya sa sistema mo. And it vomited Jonah out upon the dry land. So yung isda po, ginamit ng Diyos upang iligtas si Jonah. Tapos sa chapter 3 verse 2, nakita natin doon yung kanyang pangalawang pagkomisyon. Arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. And this time, imbis na siya ay sumuway, siya ay sumunod. At dahil siya ay sumunod, kahit napakasimple lang, nung kanyang mensahe, isang babala actually, sa bayan ng Nineveh, na 40 days and you will be overturned. No? So, isang mensahe ng repentance ang kanyang dinala at dahil nga doon, dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ang may kapangyarihan. Hindi po yung salita ng propeta, kundi ang salita ng Diyos mismo. Dahil doon, siya ay nagkaroon ng success. In fact, alam natin na ang buong bayan ng Nineveh ay nagsisi, nagbago, at humingi ng tawad sa Diyos. At sila naman ay pinatawad ng ating Panginoong Diyos. Si Jonah, hindi niya makuhang patawarin kahit na siya ay pinatawad ng Diyos. Makikita niyo po sa ating mensahe ngayong hapong ito, ang dakilang kahabagan ng ating Diyos. At kung paano siya nagpatawad ng paulit-ulit kay Jonah. No? Sana po makita natin ang sarili natin kay Jonah. Dahil katulad ni Jonah, tayo po ay makulit. Tayo ay paulit-ulit ng ating mga pagkukulang sa Diyos. At siya naman ay walang hinto na nagpapatawad sa atin. Palagi tayong itinutuwid, palagi tayong pinapatawad. Kailangan pong matuto tayo ng pagpapatawad sa iba sapagkat tayo pinatawad ng ating Diyos. Sa Matthew 18, verses 32 to 35, merong isang parable. No, ang sabi doon, then his master summoned him. Ito po ay isang master na nagpatawad ng napakalaking utang ng isa niyang servant. No?
Pero yung servant niya, hindi pinatawad yung mga may utang sa kanya na barya-barya lang. Kaya ang sabi ng master niya, "You wicked servant, I forgave you all that debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you?" And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So pinatawad na siya, binawi tuloy ng kanyang master, yung pagpapatawad sa kanya. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Ang Diyos ay patuloy na nagpatawad kay Jonah. Si Jonah, hindi niya maintindihan kung bakit pinapatawad ng Diyos ang Nineveh. Siguro po ilang henerasyon din ng mga mamamayan ng Nineveh ang naapekto nung napakadakilang conversion na ito. Buong bayan ay na-convert. No? Kaya naman ng Diyos, baka sa tanong niya kay Jonah, ang kanyang nais na maituwid ang masamang ugali nito. Kaya sa chapter 4 verse 4, ang wika niya, "Do you do well to be angry?" No? So, dapat ba magalit ka, Jonah? Parang gano'n ang sagot niya. Siyempre, ang sagot doon, dapat hindi. No? Wala siyang karapatan magalit, lalo nang wala siyang karapatan magalit sa Diyos. O hindi niya dapat isipin na may kasama ang ginagawa ng Diyos sapagkat banal ang ating Diyos at hindi siya gumagawa ng kahit na anong kasamaan. Pero galit na galit siya sa Diyos. Kaya yun yung in-address ng ating Panginoon. Do you do well to be angry? Dapat ba magalit ka? Sino ka ba para magalit? Siguro kung ako ang Panginoon, siguro yung itatanong ko, sino ka ba para magalit? Ano ang karapatan mo na magalit? Di ba? Pero ang nais na sigurong pukawin sa damdamin ni Jonah ay yung kanyang guilt. Do you do well to be angry? Tama ba? Dapat ba? Kailangan ko bang tingnan ang aking sariling puso? Upang matanong ko sa sarili ko, meron ba akong karapatan magalit? Dapat ba akong magalit? Hindi ba dapat akong matuwa dahil maraming naligtas dahil sa aking ministeryo? So yun ang tanong na binitawan ng Diyos ng ating huling pag-aaral. Sa verse 5, makikita natin ang katigasan ng puso ni Jonah sa Diyos. Si Jonah po talaga matigas ang ulo. Hindi lang po matigas ang ulo, matigas ang puso. So sabi sa verse 5, Jonah went out of the city, no? And sat to the east of the city and made a booth for himself there. He sat under it in the shade till he should see what would become of the city. Ano kaya ang ginagawa ni Jonah dito? No? Ito ang sagot niya sa tanong ng Diyos. Ang tanong ng Diyos, do you do well to be angry? Dapat ka bang magalit? No? Ang sagot ni Jonah, lalayas ako. No? Iiwanan ko ang aking mission field. Doon ako inassign ng ating Panginoon, pero iiwanan ko ulit. Iiwanan ko ulit, titigil muna ako ng aking pagpipreach. Total, lahat na yata nasave eh. No? Kasi mula pa sa hari eh, hanggang sa pinakamababang citizen eh. Lahat ng buong bayan ng Nineveh ay naligtas o nagbago ng buhay. So siguro inisip ni Jonah, pwede na siguro akong umalis. Aalis ako. Bakit siya umalis? Hindi siya umalis para bumalik sa kanyang bayan. No? Siya ay umalis upang pumunta sa silangang bahagi ng city, gumawa siya ng booth. Ito pong booth na ito ay isang tent, isang tolda. No? So, kaya niya ginawa yon para lalagay siya doon, hihintayin niya yung 40 days and Nineveh shall be overturned. Hihintayin niya yung 40 days. Hindi natin alam kung ilang days na siya nagpipreach. No? Alam natin na napakalaki ng syudad. No? Na isang buong araw siguro siya nagpreach, tapos 3 araw bago niya naikot yung buong syudad. So, hindi natin alam kung saan na doon sa 40 days siya naroon. Pero iniisip siguro ni Jonah,
Hintayin ko nga. Baka naman hindi totoo itong pagsisisi ng mga taga Nineveh. Hihintayin ko at baka yung gusto ko pa rin ang masunod. Nakita niyo ba ginagawa ni Jonah? Meron siyang gustong mangyari. Ang gusto niyang mangyari, malipol lahat itong mga taga Nineveh. Dahil mga kaaway nila itong mortal. Mga masidhi ang kasamaan nitong bayang ito. Kaya gusto niya na sila ay maubos lahat. Hindi niya mabitawan yon. Yun ang kalooban niya. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. So ang sagot ni Jonah sa tanong ng Diyos ay ang paglisan niya sa Nineveh upang hintayin ang pagbagsak sa kanila ng ninanais niyang paghatol ng Diyos sa kanilang kasamaan. Yun ang sagot niya. Do you do well to be angry? No? Siguro nagdadabog pa siyang lumabas, no, sa Nineveh. At padabog niya sigurong ginawa yung tolda. Alam niyo yung tolda na yun, yun ang ginagamit nila pagka Feast of the Tabernacles. Inaalala nila kung paano sila ay nambuhay or tumira sa mga tolda nung sila ay nasa ilang, nung nasa wilderness sila. Nung nagmula sila sa Ehipto at papunta sila sa Promised Land. So, every year, meron silang Feast of the Tabernacles. Kung hindi ako nagkakamali, mga bandang October ng isang taon, yung feast na yon. No? So, marunong siyang gumawa ng tolda. No? Hindi natin alam kung saan niya nakuha yung tolda. Siguro dala niya. So, nagtayo siya ng tolda. Hinihintay niya ang paghatol ng Diyos sa kanilang kasamaan. Makikita niyo rito mga kapatid, ang tigas pa rin ang puso ni Jonah. Hindi niya makuhang sumang-ayon sa pagpapatawad ng Diyos. At magalak sa pagsisisi at pagbabago ng mga taga Nineveh. Hindi niya makuhang magalak. Hindi niya makuhang sumang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ang gusto niya kasi, yung kalooban niya, ang kalooban niya na gusto ay malipol itong bayan na to. Pero alam naman niya, at sinabi naman kasi ng Panginoon sa pamamagitan ng ibang propeta, si Prophet Jeremiah, sa Jeremiah 18. No? Ang sabi naman doon, if I tell a nation to repent and they repent, I will relent from the disaster that I will bring upon them. So, alam niya na pwedeng gawin ng Diyos yun. In fact, alam niya nga yun. Takot na nga siya na patawarin ng Diyos itong bayang ito. Yun ang sinabi niya nung sa verse 2 ng chapter 4. Di ba? Ang kanyang sentimiento sa Panginoon, "Oh Lord, is not this what I said when I was yet in my country?" No? Sinasabi ko na nga pa, Panginoon eh. Kasi alam ko mapagpatawad ka, mabagal ka magalit, ikay umaapaw sa pag-ibig. At ikaw ay maaring magbago at hindi ibigay ang disaster na iyong ipinangako. So alam niya yun. Alam niya yun. Alam niya na pwedeng gawin ng Panginoon yun. Malinaw sa kanya ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay iligtas ang Nineveh. Noong una, akala niya ang kalooban ng Diyos ay lipulin sila dahil yun ang mensaheng pinadala sa kanila eh. Pero nagbago ang bayan. Nagsisi. Nagbago ng kanilang buhay. Hindi siya makapagsang-ayon dun sa pagbabagong yun. Hindi siya matuwa na sila ay nagsisi. Pero ang sabi ng Luke 15:10, sabi ni Kristo, "Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents." Kung totoo po ito at totoo po ito, galing po ito sa bibig ng ating Panginoon, kung ganon, ang dami ng tao na nagrepent. Ang population po ng Nineveh ay 120,000, yung hindi alam ang kanan sa kaliwa, ibig sabihin mga bata. So kung bibilangin natin, na-estimate natin yung buong population nila, ang sabi ng mga teologo, ang sabi ng mga komentarista, mga 500 to 600,000 people ang nasa Nineveh. Kung ang Nineveh, ang lahat sa kanila ay nagsisimula mula sa hari hanggang sa pinakamababang mamamayan, mga 500,000 o 500,000 ang nanampalataya sa Diyos, naniwala sa kanyang babala, at nagsisi. Hindi makuhang matuwa ni Jonah
Ang mga anghel sa langit, isa lang ang magsisi. Sila yung nagpa-party na. Sabi sa Luke 15:28-30, ito yung storya ng the prodigal son. Alam niyo yung storya na yun, di ba? Merong isang pasaway na hiningi na yung mana niya sa kanyang tatay. Buhay pa man yung tatay na hiningi na yung mana. No? So, naalala ko yan, tinatanong namin noon ang mga magulang namin. Sila'y tumatanda na at nakakalimot na. Sabi namin, Mada, baka pwede na nating ayusin yung estate planning nyo. Ba ang sabi ng nanay ko, "Oy, buhay pa ako!" No? "Buhay pa ako, kinukuha mo na ang mana mo!" No? Ganun po talaga magsalita ang nanay ko. No? Parang ganun po nangyari dito sa prodigal son. At ginastos niya lang, nagliwaliw, nagwala, nagwalwal. No? At pagkatapos noon siya ay humirap, kumakain na kasama mga baboy. Tapos umuwi siya, sinalubong siya ng tatay niya, tumatakbo. Winelcome siya, nagpa-party sila, binigay sa kanya yung signet ring, kanyang royal clothes. Anong ginawa nung isang anak? Kasi dalawa sila anak eh. Yung isang anak, ganito ang nangyari. But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him, but he answered his father, "Look, these many years I have served you, and I never disobeyed your command, yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours," ayaw niyang tawaging kapatid niya. "This son of yours," itong anak mo na yan. No? So anak na siya nung tatay, hindi na niya kapatid. Ganun po ang pagkamuhi niya. "But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him." Galit na galit yung older brother. Parang ganito po si Jonah. Siya po ay makasalanan din kapareho ng mga taga Nineveh. Alam natin na siya ay suwail. Hindi siya sumunod sa iniutos ng Diyos. Pinatawad siya, niligtas siya, kinumisyon siya ulit. Ginamit pa rin siya ng Panginoon kahit na hindi siya sumusunod sa Diyos. Pero hindi niya makuha na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Ang pasensya ng Diyos kay Jonah ay wagas. At ganito rin ang maaasahan natin mula sa Kanya sa tuwing tayo ay nagmamatigas sa ating pagre-rebelde sa Kanya. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, "The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance." Meron po mga pinili ang ating Diyos. Sabi ng Ephesians 1, bago pa na-create ang buong mundo, before the foundation of the world, meron siyang mga hinirang ng mga anak niya. And He is patient na inihintay na sila ay magbago, na sila ay maituwid, na sila ay manumbalik. Ganun po ang patience ng ating Panginoon sa lahat sa atin na tumatawag sa Kanya na Panginoon. Sa 1 Timothy 1:16, si Apostol Pablo, sabi niya sa kanyang sulat kay Timothy, sabi niya, "Christ came into the world to save sinners, of whom I am the foremost." Ako ang pinaka-grabbing sinner. Kasi He persecuted the church, sabi niya, at dahil doon, marami ang nakulong, marami ang namatay, dahil sa kanyang ginagawa. Pero sabi niya sa verse 16, 1 Timothy 1:16, "But I received mercy for this reason." That in me, as the foremost, yung pinakagrabing sinner, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who were to believe in Him for eternal life. Naging testimonyo ni Pablo ang pasensya ng Panginoon sa kanya
na kahit siya ay naging persecutor of the church, siya ay naging patient towards him. And he received mercy. So pareho din siya ni Jonah. Siya ay naging persecutor ng church sapagkat mahal na mahal niya ang Diyos. Akala niya ang Kristyanismo ay isang sekta na maglalayo sa mga tunay na mananampalataya sa Diyos. So sincere po siya, but he was sincerely wrong. Kaya nung binigyang linaw ng Panginoon ang kanyang pag-iisip, siya ay bumaliktad. At yung persecutor of the church ay naging pinakadakilang ebanghelista ng Kristyanismo. So, nakita natin ang katigasan ng puso ni Jonah at ang pasensya ng Panginoon sa kanya. Siguro kung ako ang Panginoon, babatukan ko na talaga itong si Jonah. No? So, tinanong niya, tama ba yan? Dapat ka bang magalit? Teka muna, saan ka pupunta? Nagpunta? Lumayas? No? Nagtayo ng tolda, papanoorin ko, hintayin ko Panginoon na sunugin mo yan parang Sodom and Gomorrah. Matigas ang puso ni Jonah. Pangalawa, makikita natin ang kagandahang loob ng Diyos kay Jonah. No? So sa mga susunod na talata, gumamit siya ng tatlong bagay. Isang halaman, isang uod, at isang hangin. No? Ito ang ginamit niya mga bagay upang ipakita ang kagandahang loob niya kay Jonah. Tingnan natin yung verse 6. Now the Lord appointed a plant, halaman, and made it come up over Jonah, that it might be a shade over his head to save him from his discomfort. No? Ito ang pasuhay kong propeta. Ayaw ko siyang mainitan. Ayaw ko siyang mainitan. So Jonah was exceedingly glad. Naalala niyo nung siya ay magalit, he was exceedingly angry. Ngayon naman, he was exceedingly glad. Bumaliktad na. He was exceedingly glad dahil sa isang halaman. Nagsisi ang isang buong bayan, he was exceedingly angry. Pero nagkaroon ng isang halaman na nagbigay ng lilim sa kanya, he was exceedingly glad. Medyo may sayad talaga itong si Jonah. No? Palagay nyo? May sayad itong propeta na ito. No? Mali ang pag-iisip. No? So, ang ginawa ng Diyos, inutusan ng Diyos ang isang halaman. Kaya bang gawin ng Diyos yun? Siyempre. No? Diyos siya eh. No? So, inutusan niya, sabi halaman. No? Sabi ng iba, castor oil plant ito. Mabilis daw yung tumubo. No? Hindi ko alam. No? Ang lahat ng tinatanim ko po namamatay. No? So, wala po sa aming mag-asawa ang plantito o plantita. No? Sinubukan na namin, magtanim sa bahay namin, wala. Lahat patay. Pero ang Diyos, sabi niya doon sa halaman, tumubo ka. No? Yung pong castor oil plant ay isang napakalaking halaman, hindi siya puno, no? Plant siya, pero ang dahon niya malaki. Malaki yung mga dahon niya. No? So, he appointed a plant. Unutusan ng Diyos ang isang halaman na bigyan ng lilim si Jonah sa matinding init ng araw upang maibsan ang kanyang galit. Kasi he was burning with anger. Naalala niyo yun? No? Chapter 4 verse 1, he was burning with anger. He was very angry. No? Tapos, pinatawad pa ng Diyos. So, siya'y nagtatampo, nagdadabog na palabas ng Nineveh. At sa ilalim ng kanyang tolda, siya ay init na init. Siguro kung siya ay nasa east at nakaharap siya sa west, so yung afternoon sun nasa mukha niya. So pinatubo ng Diyos ang isang halaman, inutusan niya yung halaman, na bigyan lilim si Jonah para maibsan ang kanyang galit. Alam niyo, ang Diyos ay soberenyo sa lahat ng bagay. At ito, ang kanyang sovereignty ay ginagamit niya upang mabigyang kaaliwan ang kanyang mga anak. Kahit na ang isang suwail na propeta, binigyan niya ng lilim. Binigyan niya ng kaaliwan. Nais siguro ipakita ng Diyos na yung init ng araw, nahihirapan kang tiisin. So bibigyan kita ng halaman para maging lilim para sa iyo. So siguro ang iniisip ng Diyos, sana naman makonsyensya itong si Jonah.
At sumang-ayon na siya sa aking kalooban na patawarin na niya ang kapwa niyang mga makasalanan katulad ng Nineveh. Ang Diyos kasi mga kapatid ay maawain, mahabagin. Sabi sa Psalm 103 verse 8, "The Lord is merciful and gracious." Ito yung ito yung sinasabi ni Jonah sa verse 2 sa kanyang panalangin. "The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love." Tutuloy ko po yung basa ko, no? Wala na dyan sa screen. "He will not always chide, nor will He keep His anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities." Meron pong karapatan ng Panginoon na lipulin si Jonah, patayin si Jonah. Total, gusto mong mamatay. No? Patayin kaya kita. No? Pero teka muna, bibigyan muna kita ng lilim para maranasan mo ang lilim ng kagandahang loob ng Diyos. Ito ang grace para maranasan mo ang grace. No? Ang sabi sa Isaiah 30 verse 18, "Therefore the Lord waits to be gracious to you. And therefore He exalts Himself to show mercy to you." Ang ating Diyos ay nabibigyan ng papuri. Ang ating Diyos ay niluluwalhati sa Kanyang kahabagan, sa Kanyang pagpapakita ng kahabagan sa atin. "For the Lord is a God of justice. Blessed are all those who wait for Him." Yan po ang ating Diyos. Kagandahang loob ng Diyos kay Jonah. Inutusan niya ang isang halaman. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang bigyan ng panandaliang kaaliwan or lilim ang kanyang pasuway na propeta. So ikinagalak ni Jonah ang ginawang lilim ng Diyos para sa kanya mula sa init ng araw. Naalala siguro niya ang Psalm 91 verse 1. "He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty." So sa anino ng halaman, nadama niya ang kagandahang loob ng ating Diyos. Sa Psalm 121 verse 5, "The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand." So nagbibigay ng kagandahang loob ang ating Diyos kahit na tayo ay makasalanan sa Kanya, kahit na tayo ay hindi tapat sa Kanya, Siya ay laging tapat sa atin. Si Jonah ay isang halimbawa. Ang lahat po tayo, aminin nyo na, ay may pagka-Jonah. Hindi po ba? No? Lahat po tayo may pagka-Jonah. No? Matigas ang ulo, makulit, gustong masunod ang inyong kalooban, hindi yung kalooban ng Diyos. No? Panginoon, gusto ko pong ma-promote. Hindi siya na-promote. Maghintay ka. Kasi 6 months ka pa lang, gusto mo na ma-promote. No? So mag-regular ka muna. No? Hindi ako na-promote. Masama ang loob ko sa Panginoon. No? Panginoon, gusto ko po siya, cute siya. No? Pero hindi nananampalataya sa Diyos. Aba, sabi ng Panginoon, hindi, ayoko yan para sa iyo. So nung siya ay nanligaw, siya ay binasted. Busted siya. So, ang kalooban ng Diyos, ayaw niya. Ganyan po tayo madalas, di po ba? Meron tayong hinihiling sa Diyos, hindi niya ibibigay. At yung hindi natin hinihingi, madalas, ibinibigay niya, hindi natin ipinagpapasalamat. Kanino po bang umaga, nung pagising nyo, gumising pa kayo ng buhay? Siguro naman, kasi nandito kayo no? Alam nyo, pagka 65 na po kayo, paggising nyo sa umaga, ang una ko pong ginagawa, tatanggalin ko po yung aking BiPAP mask. Kasi kailangan ko po ng BiPAP. Kasi kung wala po akong BiPAP, mamamatay po ako sa gabi. Hindi po ako makakahinga. So may BiPAP po ako. Tatanggalin ko. Tapos ang una kong gagawin, ay hihigop ako ng isang malalim na pag-breathe ng hangin. No? Ay, salamat Panginoon, buhay pa ako. Kung minsan, yung mga maliliit na bagay na gano'n,
Katulad nito halaman. Binabaliwala. Natutuwa si Jonah, pero nakita ba natin, narinig ba natin siyang nagpasalamat sa Diyos? Wala siyang pagpapasalamat, no? Ako'y natutuwa, pero wala man lang thank you, Lord. Madalas po, ganyan po tayo. Si Jonah hindi niya makuhang magalak sa pagliligtas ng Diyos sa Nineveh mula sa init ng kanyang paghatol, pero siya'y galak na binigyan siya ng lilim mula sa init ng araw. Di hamak na mas mainit ang init ng paghatol ng Diyos sa init ng araw na dinadanas ni Jonah. Binigyan siya ng lilim mula sa init ng araw. Pinapatawad ng Diyos ang Nineveh at hindi niya ipapakita ang init ng kanyang paghatol. Hindi ma-appreciate ni Jonah ang ginagawang kagandahang loob ng Diyos. So matigas ang puso ni Jonah, katulad din ng marami sa atin. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos ay umaapaw. Pangatlo at huli, ang aral ng Diyos para kay Jonah. Dito sa verses 7 and 8, meron pa siyang dalawang bagay na ginamit upang turuan si Jonah ng leksyon. So verses 7 and 8. But when dawn came up the next day, so 24 hours, God appointed a worm that attacked the plant so that it withered. He appointed the storm, He appointed the fish, He appointed the plant, He appointed the worm. Ang ating Diyos ay may hawak ng lahat. Walang nangyayari sa ating mundo na hindi niya pinahihintulot. Ang lahat ay kanyang kalooban. So lalo na sa kanyang mga anak, lalo na sa atin na kanyang mga hinirang. Wala pong mangyayari sa atin na hindi mabuti para sa atin. Sabi sa verse 8, when the sun rose, so nawala na yung plant, namatay, inuod. No? Hindi ko alam kung anong klaseng uod. Hindi ko alam kung nakita ni Jonah yung uod. No? Siguro nakita niya dahil sinulat niya. No? He appointed the worm that attacked the plant, so luntay na yung plant. Wala na. Wala na siyang shade. When the sun rose, naku, problema. God appointed, ito na naman, meron namang ina-appoint ang ating Panginoon. God appointed a scorching east wind. Ito po yung tinatawag nilang sirocco. No? Galing sa east. And the sun beat down on the head of Jonah so that he was faint. No? Nangihina na siya. Sa init lang ng araw. Sa init ng sirocco. And he asked that he might die and said, it is better for me to die than to live. Pangatlong beses na to ni Jonah na gusto niyang mamatay. Sa chapter 1 verse 12, sabi niya sa mga tao, tapon niya ako sa dagat. Gusto ko na mamatay. Sabi niya ulit sa Panginoon, pinatawad mo ang Nineveh. Gusto ko na mamatay. Mas gusto ko pang mamatay kaysa patawarin sila. Ngayon naman, mainit ang araw. Hindi ko na kaya, Panginoon. Gusto ko na mamatay. Kung ako ang Diyos, no? Di ba? Gusto mo mamatay? Kung ako ang Diyos, papatayin kita. Mabuti na lang po, hindi po ako ang Diyos. Ang Diyos po ay matyaga sa ating pasuway na propeta. Inutusan muli ng Diyos ang isang uod upang patayin ang halaman na nagbibigay lilim kay Jonah. At ang isang mainit na ihip ng hangin upang ibalik ang kanyang paghihirap. Alam nyo, ang Diyos ay may otoridad at kakayahan na magbigay ng biyaya, katulad ng plant, at magbigay ng kalamidad. Katulad ng pagpatay ng plant at pag-ihip na mainit na hangin. Sabi sa Isaiah chapter 45 verse 7, ganito po ang wika ng Diyos tungkol sa kanyang sarili. I form light and create darkness. I make well-being and create calamity. I am the Lord who does all these things.
Madalas, pagka may unos, pagka may bagyo, pagka mayroong lindol, at marami ang napipinsala, marami ang namamatay. Ang hiyaw ng lahat, nasaan ang Diyos? Nasaan ka, Panginoon? Nung lumilindol, nung bumabagsak ang lahat, nasaan ka nung Yolanda? Pinakamalakas na bagyo ever. Nasaan ka? Siguro, hindi lang masabi ng Diyos, alam nyo, nung Yolanda, ako yung nagbigay ng hangin. Alam nyo, nung lindol, 7.8 na magnitude. Nasaan ka nung nagsishake ang lahat? Ako ang nagsishake. Ako ang nagbibigay ng kalamidad, sabi sa Isaiah 45:7. Sa akin nagmumula ang pagpapala, sa akin nagmumula ang kalamidad. Ang iba lang, kayang gamitin ng Diyos ang kalamidad para sa ating kabutihan. Tayo na kanyang mga hinirang. No? Kaya niyang gamitin yon. Si Jonah, it is better for me to die than to live. Napakatigas ng ulo ni Jonah. Ano kaya ang gagawin ng Panginoon kay Jonah? Alam niyo, sa lahat ng ito, hindi nagsasalita ang Panginoon sa kanya. Pansinin niyo, nag-appoint siya ng plant, nag-appoint siya ng uod, nag-appoint siya ng siroko, pero hindi siya nagsasalita. Pero sa verse 9, God said to Jonah, pero hindi po natin naaralin ngayon yon, next Sunday po yon. No? So, dyan lang kayo. Ha? But wait. No? Next Sunday po yon. Mga kapatid, ang isang tinuturo sa atin dito sa bagay na ito, una sa lahat, kayang gamitin ng Panginoon kahit na anong bagay para ipamalas niya ang kanyang kalooban, ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kahabagan sa bawat isa sa atin. Kaya niya gamitin ang kahit na ano. Kapag tayo nagkakasakit, kuminsan pagka po, alam niyo, marami na pong sumasakit sa katawan ko eh. Para akong lumang kotse, no? Na nagbe-breakdown na ang mga bushing, no? Tas wala nang spare parts. No? So, kanto-kanto na ho ang tuhod ko. No? Kuminsan, sa sakit po, natatanong ko sa Diyos, Panginoon, alam mo ba na masakit? No? Parang nagtatampo po ako sa Kanya. Nung ako po'y bata at lumalaki pa lang ang aming mga anak, ang sabi ko sa Panginoon, actually, dinalangin ko to eh. No? Sabi ko, Panginoon, kung ako po ay susubukin mo, ako na lang ang subukin mo. Huwag niyo po akong susubukin. Can you imagine, kausap ko Diyos, sabi ko, wag. No? Anong klase yun, di ba? Tao lang ako, sabi ko sa Diyos, wag. Huwag mo akong susubukin, wag. Huwag mo akong susubukin sa aking mga anak at sa aking asawa. Yan din po ang kinuwento ni Pastor Larry kaninang umaga. Meron din po siyang dalangin na ganyan. Sabi ko, pero ang kakaiba sa dalangin namin, ang sabi ko sa Diyos, ako na lang, Panginoon, ang subukin mo. Alam nyo? Tuwan-tuwa po ang Panginoon. Sinagot po niya ang aking dalangin. No? Kaya maya't-maya po, no? Usually, bago mag-weekend, nako, ilang weekend na namin ito. Pagdating ng Thursday, meron pong mamamaga sa akin somewhere. No? Noong Thursday po, yung aking left ankle. Parang nagdalawang beses na size yung left ankle ko. Hindi ko po maitayo. No? Alam niyo, 25 years old pa lang po ako. Meron na po akong gout. No? So napakadaling matrigger ang gout sa akin. Ngayon po na ang kidney function ko medyo mas mababa na at kakapraso na lang po siguro natitira sa kidney ko. No? Siguro yung mga ibang kinakain ko hindi na niya na-digest. No? Pero ang sabi na misis ko, hindi, okay naman yung kidney function mo. Okay ang uric acid mo, nasa below normal. Tinanong namin yung rheumatologist ko, Doktora, ano ba? Bakit palagi ako inaatake ng gout?
Sabi niya, ay nako pastor, doktora, mag-pray na lang po tayo. Pag sinabi ng doktor mo na mag-pray na lang po tayo, wala medyo mahirap na, no? Mag-pray na lang po tayo. Kung minsan po, sa aking pananalangin, nagtatampo po ako sa Diyos. Nung namatay po yung aming daughter, ang tanong ko po sa kanya, bakit? Napakasakit mo mawala ng anak. Bakit, O Diyos? Bakit? Parang may karapatan akong magtanong. Wala po akong karapatan magtanong. Wala po tayong karapatan magtanong. Wala po tayong karapatan magtampo, magalit sa Kanya. Pero madalas, ginagawa po natin. Ako po ay kasama doon. Madalas akong magtampo sa Diyos dahil sa hirap na dinadanas ko sa aking tuhod, sa aking paa, sa aking likod. So kung ano na pong gadget ang aming nabili, meron po akong knee brace, no? So sinusuot ko po yung pa sa aking paglalakad. Masakit po yung kumisan kasi dinidiretso niya ang aking knee. Meron po akong bagong gadget. No? Ito medyo high-tech. No? Exoskeleton po siya. No? Sinusuot po siya dito, no? Tapos nakakabit sa aking legs. At sa aking paglalakad, tinutulungan niya po akong sumikad. Nakita niyo na ba yun? High-tech yun, ano? So, sinubukan ko na po. Naku, grabe. Parang ang bilis ko maglakad. Para akong Superman. No? Pero masakit pa rin po ang tuhod ko. At masakit pa rin po ang aking likod. Kailan ba matatapos ang sakit na ito? Alam niyo kung minsan, pag tayo nakakaranas ng sakit na ganon, nakakalimutan natin yung maliliit na kagandahang loob ng Diyos sa atin. Yung fact na marami kang ang sakit, kaya nga ang binigay ko sa iyong asawa, doktor. Kasi alam ko na marami kang sakit. Kasi naman pinag-pray mo nung bata ka, na ako na lang ang subukin mo, Panginoon. Meron pa kaming prayer mag-asawa, nagpe-pray kaming dalawa. Ang sabi ko, Lord, please break me so you can use me. Bakit sinagot ng Panginoon? Break me ha? Gusto mo break me? O sige, ibe-break kita. Si Bebet po hindi nag-amen doon sa panalangin na yon. Sabi niya, break mo lang siya, Panginoon, huwag mo ako isama. Si Jonah po, hindi niya po nakikita ang kahabagan ng Diyos sa kanya. Kung minsan po tayo po ganyan. Dapat po ipagpapasalamat natin ang lahat ng ibinibigay sa atin ng Panginoon. Masama man o mabuti. Ito dapat ang naging tugon ni Jonah sa ginagawang pagtutuwid ng Diyos sa kanya. Alam niyo, ito pong storya ng Jonah ay hindi po storya ng mga marino na napabago ng Panginoon. Hindi po storya ng Nineveh na napasisi ng Panginoon. Hindi po storya ng kung sino pa, kundi storya ni Jonah. Siya ang sumulat nito. Yan po ang ating paniwala. Datapwat nagbibigay siya ng testimonyo kung paano siya itinutuwid ng Panginoon. Yung pangalawa ko pong anak, tanong niya sa akin kahapon nung ako po ay nagre-review ng aking notes. Sabi niya, Dad, is Jonah in heaven? No? Nagduda na tuloy isang anak kung believer nga itong si Jonah. Sabi ko, palagay ko naman. Kasi he will not write itong ganitong klaseng book na tungkol sa kanyang lahat ng pagkukulang niya. At sa kagandahang loob ng Diyos, hindi niya isusulat ito. Siguro, kung hindi siya ultimately niligtas ng ating Panginoon. Yan po ang aking paniwala, na pagdating ko po sa heaven, hahanapin ko po si Jonah. Hahanapin ko po para mabatukan lang. Di ba? Tigas ng ulo eh. So dapat itong naging tugon ni Jonah sa ginagawang pagtutuwid ng Diyos sa kanya, na dapat din nating tugon sa mga biyaya at kalamidad na pinapahintulot ng Diyos sa buhay natin na kanyang mga hinirang. Babasahin ko po yung Romans 8:28-29. Favorite verse ng karamihan sa inyo ito. And we know that for those who love God, mahal niyo ba ang Diyos?
Mahal niyo ba siya? For those who love God, all things work together for good. Hindi all things are good. All things work together for good. For those who are called according to His purpose. Kayo ba ay tinawag niya upang maligtas? Kayo ba ay binuhay niya maguli upang magkaroon ng pananampalatayang nakapagliligtas na siya natin ginagamit para makapanampalataya sa Kanya? All things work together for good for those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Yung po ang ibig sabihin ng good. All things work together for good. What is good? To be conformed to the likeness of His Son. So kung minsan makakaranas tayo ng blessing, kung minsan makakaranas tayo ng kalamidad. To be conformed to the image of His Son in order that He might be the firstborn among many brothers. Gusto ng Diyos na maging katulad tayo ng ating tagapagligtas na si Jesus. Mga kapatid, hindi tayo nalalayo sa pagiging katulad ni Jonah. Mabuti na lang, mahabagyan ang ating Diyos at mapagpasensya sa Kanyang paghubog sa atin, sa wangis ng Kanyang bugtong na anak na si Jesus, na ating Panginoon at tagapagligtas. Sa ating pong buhay, tayo po ay makakaranas ng pagpapala. In fact, palagay ko, kung talagang bibilangin natin ang lahat ng pagpapala na ating tinatanggap sa Panginoon, lalong higit kaysa dun sa mga paghihirap na pinapayagan niya sa ating buhay. Ngunit ang pagpapala at ang kalamidad ay nagmumula sa ating Diyos. At sa Kanyang napakagandang plano, nagagamit niya ang lahat na iyon upang tayo ay maging katulad ni Kristo Jesus. Si Jonah po, matigas ang ulo, matatapos po itong sulat niya na ito o book niya na ito, na hindi niya ilalagay na siya ay nagbagong buhay o nagbago ng isip. Bitin po ang book na ito, parang walang ending. Si Jonah, ayon sa ating Panginoon, ay isang type ni Jesus. Si Jonah, nakita niya na naranasan niya yung kagandahang loob ng Diyos pamamagitan ng isang plant. Ngunit nakita rin niya at naramdaman niya ang paghihirap na dinulot ng isang uod at isang mainit na hangin. Ang ating Panginoon, nung siya ay ipinako sa krus, tinanggap niya ang kaparusahan. Ang kasama dun sa kaparusahan na yon, ang sabi ng Biblia, and the worm will never die. So yung uod, isang uod, nung nagbigay pahirap kay Jonah, naranasan ng ating Panginoong Hesus ang paghahatol na dapat sana'y atin. At yung init ng hangin na hindi niya matiis, gusto niyang mamatay, yung init na yon, mga kapatid, init ng paghatol ng Diyos, ang sinalo ng ating Panginoon upang tayo maligtas. Ewan ko sa inyo. Yung iniisip ko po yun. Ako po inaluluha. Dahil gayon na lamang ang kagandahan loob ng ating Panginoon na kahit na tayo ay pasaway, kahit na tayo ay matigas ang puso, kahit na tayo matigas ang ulo katulad ni Jonah, patuloy siya na nagtutuwid sa atin at nagbibigay ng kagandahang loob sa atin, gumagawa ng lahat ng kaparaanan, pagpapala man o kalamidad, upang tayo ay maging kawangis ng Kanyang anak na si Jesus. Tayo po'y tumayo at tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong kagandahang loob at kahabagan sa amin. Marami sa amin, Panginoon, nakaranas na ng kaligtasan na inyong ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Naranasan namin, Panginoon, ang dakilan ninyong kagandahang loob, ang grasya na nagmumula sa inyo. Naranasan namin, O Diyos, kung paano nyo kami binuhay na maguli
upang kami ay makapanampalataya kay Jesus. Ngunit, O Diyos, sa aming paglakad sa buhay na ito, madalas kami ay parang si Jonah, matigas ang puso, matigas ang ulo, hindi sumasang-ayon sa inyong kalooban. Patawarin niyo kami, Panginoon, at bigyan niyo kaming kalakasan na sumunod at magpasakop sa inyong kalooban upang sa darating na mga taon, kami ay maging kanais-nais sa inyo at ang buhay namin ay maging kagalakan sa inyo. Ito ang aming samot dalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, na siyang nagbigay ng basbas at pagpapala sa bawat isa sa amin mula ngayon at magpakailanman, ang kanyang pag-ibig, grasya, pagpapala, at ang kanyang paggabay sa kanyang banal na Espiritu. Ang lahat ng ito ay inyong ibinuhos sa amin dahil sa inyong kagandahang loob. Nawa, Panginoon, kayo ay mabigyan ng papuri magpakailanman. Yan ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Maraming salamat po.